nang manampalataya ako, sinimulan kong pagbabasa ng Biblia at ginawang makakaya ko para sundin ang salita ng Panginoon. Tapos nanood ako ng mga video sa internet tungkol sa paghatol sa mga huling araw. Binanggit nilang propesiyang ito mula sa pahayag at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakaluklok doon. Nasa harap niya, tumakas ang lupa't langit at walang nakitang kalalagyan nila. At nakita kong mga patay malalakit maliliit na nakatayo sa harap ng luklukan. At nabuksan ng mga aklat at nabuksan ng isa pa na siyang aklat ng buhay. At hinatulan ng mga patay ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang gawa. Sa mga huling araw, ang Panginoon ay may puting balabal at nakaupo sa malaking puting trono. At nakaluhod ang lahat sa harap niya. Hinahatulan niya ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa sa buhay. Pinarurusahan sa impyerno ang mga makasalanan at dinadala sa kaharian ang mga di makasalanan. Pinuno ng mga videong ito ang isip ko ng mga larawan ng paghuhukom ng Panginoon. Naniwala akong ang paghuhukom niya ay magiging tulad ng sinabi sa mga video. Nagpa siya akong sundin ang mga turo ng Panginoon. Para pagbalik niya para hatulan tayo, tatanggapin niya ako sa kaharian. Noong 2004, nagdusa ang Indonesia sa isang tsunami. Mahigit 200,000 ang namatay. Natanto kong puot ito ng Diyos. At binabalaan niya tayo na malapit na ang araw ng paghuhukom. Sa mga taon ko ng pananampalataya, ginawa kong kaya ko para isagawa ang aral ng Panginoon. Pero di ko maisagawa ang salita niya o magawang mahalin ang iba gaya ng sarili ko. Nagalit ako nung marinig kong pintasan ako ng biyanan kong babae sa aking hipag. Naghinanakit ako sa kanya dahil doon. Pinagnasaan ko ang kayamanan at naging makamundo. Ang sabi sa Biblia, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Banal ang Diyos at di namamasdan ng hindi banal ang mukha niya. Amen. Ngunit lagi akong nagkakasala at di ko natanggal ang kasalanan sa sarili ko. Hahatulan ba ako ng Panginoon at dadalhin sa impyerno? Kaya nagtanong ako sa ilang pastor kung paano lulutasin ang suliranin ng pagkakasala. Sabi nila, basta't nananalangin tayo sa Panginoon at nangungumpisal patatawarin niya tayo sa kasalanan natin. Pero di nito nalutas ang problema, patuloy akong nagkakasala at nangungumpisal. Sa tuwing nagkakasala ako, natatakot ako. Darating ang Panginoon sa mga huling araw para isa-isa tayong hatulan batay sa mga kilos natin. Kung patuloy akong magkakasala, ako ay hahatulan at parurusahan. Paano ako makakapasok sa kaharian? Masyado akong nabalisa. Noong Pebrero 2018, sumali ang asawa ko sa online na pagtitipon. Mukhang napakasaya niya sa bawat araw at naging mas nakikibahagi sa kanyang pananampalataya. Napukaw nito ang interes ko tungkol sa pinag-uusapan nila sa pagtitipon. Isang araw, sinabi ng asawa ko, nagbalik ang Panginoong Hesus bilang makapangyarihang Diyos. Ginagawa niyang gawain ang paghatol. Namangha ako sa sinabi niya. Kung nagbalik na ang Panginoong Hesus, nakaupo siya sa isang malaking puting trono sa himpapawid at hinahatulan tayo isa-isa. Hindi ko pa nakikita ang tagpong ito. Kaya paanong nagsimula na ang paghatol sa mga huling araw? Nung sinabi ko to sa asawa ko, tumawa lang siya at sinabing, di tulad ng iniisip natin ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Dumating siya sa lupa at nagkatawang tao at nagpapahayag ng katotohanan para hatulan tayo. Lalo akong nag-alinlangan at napaisip. Paano tayo hahatulan ng Panginoon gamit ang pagpapahayag ng salita? Wala pa akong narinig na pastor o elder na nagsabi nun. At dahil katatanggap lang ng asawa ko sa gawain ng makapangyarihang Diyos, di niya ito maipaliwanag ng mahusay. Kaya inanyayahan niya akong makipagkita sa mga tao mula sa ang iglesia na makapangyarihang Diyos. Nung una, ayoko sana yung gawin. Pero nung maisip kong maalalahanin ng asawa ko, at taimtim sa pananampalataya niya, na naniniwala siyang nagbalik na ang Panginoon at gumagawa ng gawain ng paghatol, naniwala akong may mabuti siyang dahilan. Para malaman kung nagbalik na ang Panginoon o hindi, pumayag akong sumali sa pagpupulong nila. Sa isang pagpupulong, si Sister Liu na mula sa iglesia ay nagbahagi tungkol sa tanong ko. Ang paghuhukom ng malaking puting trono sa aklat ng pahayag ay isang pangitaing nakita ni Juan sa isla ng Patmos na nagpropesiya ng gawaing gagawin ng Diyos. Di nito pinakita ang katotohanan ng gawain niya. Di natin mauunawaan ang propesiyang ito gamit ang pagkaunawa natin.
Ang sabi sa Biblia, na malaman muna to na alinmang hula ng kasulat ay di nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Pagkat di sa kalooban ng tao nagmula ang hula, kundi nagsalita ang mga tao buhat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo. Kailangan natin ng pusong may takot sa Diyos. Pagdating sa mga propesiya, mahiwaga at mula sa Diyos ang mga propesiya kaya Diyos lang ang makakapagbunyag ng kahulugan nun. Amen. Naiintindihan lang ng mga tao ang mga to pag natupad na. Kung literal natin tong bibigyang kahulugan, malamang malilimitahan natin ang gawain ng Diyos. Tama. Sumunod ang mga Fariseo sa literal na kahulugan ng banal na kasulatan. Ipinapalagay na ipapanganak ang Mesiyas sa isang palasyo at darating sa kapangyarihan. Pero kabaliktaran ang nangyari. Di lang hindi ipinanganak sa isang palasyong Panginoon, kundi isinilang sa sabsaban bilang anak ng isang karpintero. At di siya dumating sa kapangyarihan. Matigas na kumapit ang mga Fariseo sa pagkaunawa nila at hindi kinilala ang Panginoon bilang Mesiyas. Nakikita nila na may otoridad at kapangyarihan ng mga salita at gawain niya. At nagmula yun sa Diyos. Pero nilabanan at kinondena pa rin nila siya. Sa huli, ipinako nila sa krus ang Panginoon. Nagkasala sila sa disposisyon ng Diyos at sinumpa at pinarusahan ng Diyos. Tama yan. Dapat tayong matuto mula sa mga Fariseo. At huwag limitahan ang gawain ng Diyos gamit ang mga pagkaunawa natin. Oo nga. Naisip kong napaka nakapagpapaliwanag ang sinabi ng sister na to at ayon yun sa Biblia. Mula sa Diyos ang mga propesiya at mas mataas sa tao ang mga saloobin niya. Mas mataas din sa tao ang karunungan ng Diyos. Amen. Diyos lang ang nakakaalam sa mga detalye kung paano matutupad ang mga propesiya. Oo. Paano mauunawaan ng tao ang gawain ng Diyos. Tama. Natanto kong hindi ko dapat limitahan ang gawain niya gamit ang pagkaunawa ko. Tinanong ko ang sister. Pinatototohanan mong nagkatawang tao at dumating sa lupa ang Diyos. Nagpapahayag ng katotohanan at humahatol. Anong ibig sabihin nun? Paano to naging konektado sa paghatol ng malaking puting trono sa Biblia? Hinanap nung sister ang mga verse na to sa Biblia. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may walang hanggang ebanghelyo upang ibalita sa nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin siya sapagkat dumating na ang panahon ng kanyang paghatol. Ang amay di humahatol sa tao kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. At binigyan niya siya ng otoridad na humatol sapagkat siya'y anak ng tao. Ang nagtatakwil sa akin at di tumatanggap sa salita ko'y may hahatol sa kanya. Ang salitang sinalita ko'y siyang hahatol sa kanya sa huling araw. At ito naman sa unang Pedro, pagkat dumating na ang panahon ng simula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Amen. Tapos ay nagbahagi siya. Binabanggit ng mga bersikulong ito na may walang hanggang ebanghelyo upang ibalita sa nananahan sa lupa. Sapagkat dumating ang panahon ng kanyang paghatol. At simulan sa bahay ng Diyos ang paghuhukom. Nakikita nating dumarating ang Diyos sa lupa sa mga huling araw para humatol. Sinasabi rin na kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Ang anak at anak ng tao ay nangangahulugang isinilang na tao at may normal na pagkatao. Kagaya ng Panginoong Hesus, kahit na mukha siyang karaniwan lang sa panlabas, nasa kanyang espiritu ng Diyos at may banal siyang diwa. Di matatawag na anak ng tao ang espiritu ng Diyos o ang espiritual niyang katawan. Pinatutunayan ng mga bersikulong ito na magkakatawang tao ang Diyos bilang anak ng tao para ipahayag ang katotohanan at maghatol. At nagsisimula sa bahay ng Diyos ang paghatol na ito. Ibig sabihin unang hahatulan ng nakakarinig sa tinig ng Diyos at lumalapit sa trono niya. Tapos ay nagbasa siya ng ilang sipi ng salita ng makapangyarihang Diyos. Hindi hinahatulan ng Diyos ang mga tao ng isa-isa at di sinusubukan ng isa-isa. Ang paggawa ng gayon ay hindi gawain ng paghatol. Di ba pareho ang katiwalian ng lahat ng sangkatauhan? Di ba pareho ang diwa ng sangkatauhan? Ang hinuhusgahan ay ang tiwaling diwa ng sangkatauhan, ang diwa ng tao na ginawang tiwali ni Satanas at ang lahat ng kasalanan ng tao. Hindi hinahatulan ng Diyos ang mababaw at walang kabuluhang mga kamalian ng tao. Ang gawain ng paghatol ay kumakatawan at hindi isinasagawa para sa isang tiyak na tao. Ito'y gawain na humahatol sa isang grupo ng mga tao upang kumatawan sa paghatol ng sangkatauhan.
Sa personal na paggawa ng gawain niya sa isang grupo ng mga tao, ginagamit ng Diyos sa katawang tao ang gawain niya para kumatawan sa gawain ng sangkatauhan, kung saan lumalaganap ito pagkatapos. Ang gawain ng paghatol ay ganun din. Di hinahatulan ng Diyos ang isang uri o grupo ng mga tao. Ngunit hinahatulan ng di pagkamatuwid ng sangkatauhan, gaya ng pagsalungat ng tao sa Diyos o kawalang galang ng tao sa Kanya o paggambala sa gawain niya. Ang hinahatulan ay ang diwa ng pagsalungat ng sangkatauhan sa Diyos at ang gawaing ito ay ang gawain ng paglupig sa mga huling araw. Ang gawain at salita ng nagkatawang taong Diyos na nasaksihan ng tao ay ang gawain ng paghatol sa harap ng malaking puting trono sa mga huling araw na naisip ng tao sa nakaraang panahon. Ang gawaing kasalukuyang ginagawa ng nagkatawang taong Diyos ay eksaktong ang paghatol sa harap ng malaking puting trono. Amen. Babasahin ko yung susunod. Sige. Ang kasalukuyang gawaing panlulupig ay layong ipakita ang magiging katapusan ng tao. Ba't ko sinasabing ang pagkastigo't paghatol ngayon ay ang paghatol sa harap ng malaking puting trono sa mga huling araw? Hindi mo ba ito nakikita? Bakit ang gawaing panlulupig ang kahuli-hulihang yugto? Di ba para to ilantad ang katapusan ng bawat uri ng tao? Para habang ginagawa ang gawaing panlulupig ng pagkastigo't paghatol, maipakita ng lahat ang tunay nilang kulay at maiklase ayon sa uri nila? Sa halip na sabihing ito'y panlulupig sa sangkatauhan, maiging sabihing inihahayag nito ang katapusan para sa bawat uri ng tao. Tungkol ito sa paghatol sa kasalanan at paghahayag ng iba't ibang uri ng tao, sa gayoy pinagpapasyahan kung sila'y masama o matuwid. Matapos ang panlulupig, susunod ang paggantimpala at pagpaparusa. Ang lubusang sumusunod na siyang nalupig ay ilalagay sa susunod na hakbang ng pagpapalaganap ng gawain ng Diyos sa sansinukob. Ang mga hindi nalupig ay ilalagay sa kadiliman at mahaharap sa kalamidad. Sa gayon, papangkatin ayon sa uri ang tao. Sa masamang gumagawa ng masama, di na makakakita ng sikat ng araw. At sa mabuti ang mga matuwid upang tumanggap ng liwanag at mabuhay sa liwanag magpakailanman. Amen. Pwede kong basahin yung susunod? Sige. Maaaring walang pakialam ang maraming tao sa sinasabi ko. Ngunit nais ko pa ring sabihin sa bawat tinatawag na banal na sumusunod kay Jesus na kapag nakita niyo ng sarili ninyong mga mata si Jesus na bumababa mula sa langit sa ibabaw ng puting ulap, ito ang magiging pagpapakita sa publiko ng araw ng katuwiran. Marahil ay magiging panahon yan ng matinding katuwaan sa inyo, subalit dapat niyong malaman na ang sandali kung kailan nasasaksihan ninyong bumababa si Jesus mula sa langit ay ang sandali rin ng pagbaba niyo sa impyerno para maparusahan. Doon magwawakas ang plano ng pamamahala ng Diyos at mangyayari yon kung kailan ginagantimpalaan ng Diyos ang mabubuti at pinaparusahan ang masasama. Dahil magwawakas ng paghatol ng Diyos bago makakita ng mga palatandaan ang tao kung kailan mayroon lang pagpapahayag ng katotohanan. Ang tumatanggap sa katotohanan at di naghahanap ng palatandaan at nadalisay na ay makakabalik na sa harap ng trono ng Diyos at makakapasok na sa yakap ng lumikha. Yaon lamang nagpupumilit sa paniniwala na ang Jesus na hindi nakasakay sa puting ulap ay isang huwad na Kristo ang sasailalim sa walang katapusang kaparusahan. Dahil naniniwala lang sila sa Jesus na nagpapakita ng mga palatandaan, ngunit di kinikilala ang Jesus na nagpapahayag ng malupit na paghatol at nagpapakawala ng tunay na landas ng buhay. Kaya bahala na lang silang pakitunguhan ni Jesus kapag hayagan siyang bumabalik sa ibabaw ng puting ulap. Masyado silang sutil, masyadong tiwala sa sarili, masyadong mayabang. Paano gagantimpalaan ni Jesus ang gayong kababang uri ng mga tao? Amen. Salamat sa Diyos. Tapos nagbahagi yung sister, ang sabi niya, hindi ginagawa ng Diyos ang gawain niya ng paghatol gaya ng akala natin. Na nakaluhod ang lahat at isa-isa niyang binubunyag ang mga kasalanan natin. Tapos pagpapasyahan kung sa langit ba tayo o sa impyerno. Kung hinatulan tayo ng Diyos sa ganitong paraan, walang makakapasok sa kaharian. Sangahin ako. Totoo yan. Labis tayong ginawang tiwali ni Satanas at puno ng satanikong disposisyon. Kaya pag may pananalig tayo sa Panginoon, maaari tayong gumawa ng mabuti at ipalaganap ang ebanghelyo para sa Panginoon. Pero may likas pa rin tayong pagiging makasalanan. Patuloy pa rin tayong nagkakasala at di makasunod sa turo ng Panginoon. Totoo yan. Kapag hindi ginagawa ng Panginoon ang gusto natin, sinisisi natin siya.
Nagsisinungaling tayo para sa sarili nating interes at karangalan. Kapag naapektuhan ng mga interes natin, kinamumuhian at ginagantihan natin ang mga tao. Sabi sa Biblia, di makikita ang Panginoon ng walang kabanalan. Ang mga makasalanan bang gaya natin ay makakapasok sa kaharian ng langit? Kung hinatulan at kinondena tayo ng Diyos batay sa kasalukuyan nating asal, hindi ba tayo parurusahang lahat at pupuksain? Oo nga. Para mailigtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan, ang Diyos ay nagkatawang tao muli bilang ang anak ng tao at lihim na dumating. Siya ang makapangyarihang Diyos na nagpapahayag ng katotohanan at gumagawa para hatulat linisin ng tao. Ito ang paghatol ng malaking puting trono na nasa aklat ng pahayag. Naghahatol siya sa pamamagitan ng pagiging tao muna at pagpapahayag ng katotohanan para iligtas ang tao at gumawa ng mga mananagumpay. Tapos nagdadala siya ng mga sakuna, ginagantimpalaan ng mabuti, pinarurusahan ng masama at winawasak ang lumang panahon. Sa huli, lantaran siyang nagpapakita. Tapos na ang gawain niya ng paghatol. Tama. Kapag bumuhos ang malalaking sakuna, hindi yun ang pagsisimula ng paghatol ng malaking puting trono, kundi ang katapusan nun. Sa panahong yun, lahat ng may tiwaling disposisyon na nalinis na ng paghatol ng salita ng Diyos sa kanyang lihim na gawain ay makakaligtas sa mga sakuna dahil sa proteksyon ng Diyos at aakayin niya sila sa kaharian niya. Salamat sa Diyos. Ang mga tumatanggit kumukondena sa makapangyarihang Diyos sa panahon ng kanyang lihim na gawain ay matatangay ng mga sakunang walang katulad, parurusahan habang umiiyak at nagngangalit ang mga ngipin. Nagliwanag ang puso ko sa pagbabahagi niya. Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay di gaya ng inakala ko, na nakaupo ang Diyos sa malaking puting trono at isa-isang hinahatulan ng mga tao at pinapadala sila sa langit o sa impyerno. Ginagawa sa mga yugto ang gawain niya ng paghatol. Ipinapahayag niya ang katotohanan para pawiin ang pagkamakasalanan ng tao. Nililigtas sila, pinagsisisit, pinagbabago. Oo. Tapos nagpapakita siya para gantimpalaan ng mabuti at parusahan ng masama. Ang imahe ng malaking puting trono na nabuo sa isipan ko ay ang magiging pagtatapos ng paghatol ng Diyos. Kung hinintay ko ang panahong yon para tanggapin ang gawain ng Diyos, huli na ang lahat. At nakalagpas na ang pagkakataon ko sa kaligtasan. Totoo yan. Magandang siyasatin kong gawain ng makapangyarihang Diyos. Kaya tinanong ko yung sister, paano hinahatulan ng Diyos ang mga tao gamit ang salita niya? Babasahin ko yung binasa niyang salita ng makapangyarihang Diyos. Sige. Sa mga huling araw, gumagamit si Kristo ng sari-saring katotohanan upang turuan ng tao, ibunyag ang diwa ng tao, at suriin ang mga salita at gawa nito. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan. Gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, at maging tapat sa Kanya. Paano dapat isabuhay ang normal na pagkatao, pati na ang karunungan at disposisyon ng Diyos at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Lalo na ang mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinasabing patungkol sa kung paano kinakatawan ng tao si Satanas at naging puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa paggawa ng gawain niya ng paghatol, hindi lang nililinaw ng Diyos ang kalikasan ng tao sa ilang salita lang. Inilalantad niya, pinakikitunguhan at tinatabas ng pangmatagalan. Ang ganitong pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohanang hindi man lang tinataglay ng tao. Ang ganitong paraan lang ang maituturing na paghatol. Sa ganitong uri lang ng paghatol masusupil ang tao at makukumbinsi ng husto na magpasakop sa Diyos at makamta ng tunay na pagkilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagkasuwail. Tinutulutan ng gawain ng paghatol na magtamo ang tao ng malaking pag-unawa. Sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng gawain ng Diyos, at sa mga misteryo na hindi niya maunawaan. Tinutulutan din ito ang tao na makilala at malaman ang kanyang tiwaling diwa at ang mga ugat ng katiwalian niya. Gayon din para matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol.
sapagkat ang diwa ng gawaing ito ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya. Ang gawaing ito ay ang gawain ng paghatol na ginagawa ng Diyos. Amen. Amen. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Tinuloy niyang pagbabahagi, ang sabi niya, sa pagpapahayag ng katotohanan para gawin ang gawain niya ng paghatol at paglilinis sa tao, di lang nagsasalita at nagsusulat ng ilang salita ang Diyos. Sa halip ipinapahayag niyang lahat ng katotohanan para iligtas ang tao. Tama. Ibinubunyag niya kung paano tinitiwali ni Satanas ang tao kung sino ang pinagpapala at tinatanggal ng Diyos. Sino ang maliligtas at sino ang makakapasok sa kaharian at iba pa. Inilalantad at sinusuri niya ang lahat ng satanikong kalikasan ng tao. At lubos na ibinubunyag ang lahat ng satanikong kalikasan at lasong dala natin sa loob natin. Makikita natin sa paghatol ng salita ng Diyos ang katotohanan ng pagtitiwali sa atin ni Satanas. Nalalaman natin ang kalikasan nating lumalaban sa Diyos at ang ugat na dahilan nun. At kung gaano kalalim ang pagkaugat sa atin ng mga satanikong disposisyon natin, gaya ng kayabangan, pandaraya, kasamaan at pagkamuhi sa katotohanan. Oo nga. Halimbawa kahit nakakapag-google tayo ng sarili sa Panginoon at natitiis ang panunuyan ng mga di mananampalataya at di natin itinatanggi ang Panginoon o tinitigil ang pangangaral ng Ebanghelyo kahit ipakulong. Kapag naganap ang kalamidad at lumabo ang pag-asa natin sa hinaharap, nagrereklamo tayo at sinisisi ang Diyos. Nangihinayang tayo sa mga pagsisikap natin at maaaring itanggi at pagtaksilan natin ang Diyos. Nakikita nating ang pagsisikap natin para lang magkamit ng biyaya ng Diyos at tumanggap ng korona at magantimpalaan. Hindi dalisay ang ganong mga pagsisikap. Nakikipagtawaran tayo sa Diyos at tinandayang Panginoon. Oo nga. Doon lang natin malalaman kung gaano tayo ginawang tiwali ni Satanas at di natin ginagalang ang Diyos at wala tayong katuwiran. Sa pagdanas ng pagkastigo at paghatol ng Diyos, nalalaman natin ang matuwid at makaharing disposisyon ng Diyos. Nagsisimula tayong gumalang sa Diyos, kamuhian ang sarili natin, maging handang talikdan ng laman at isagawang katotohanan. Nagsisimulang malinis ang katiwalian natin at isinasabuhay natin ang tunay na wangis ng tao. Salamat sa Diyos. Ang mga hinatulan ng salita ng Diyos ng maraming taon, alam sa kaibuturan ng puso nilang talagang nakakalinis at nakakabago ng tao ang paghatol niya. At yun ay pagmamahal at kaligtasan para sa tao. Amen. Sa pagbabahagi niya, nakita ko kung gaano kapraktikal ang gawain ng paghatol ng Diyos. Nagpapahayag siya ng salita para hatulan at ilantad ang katiwalian natin at ang ugat ng kasalanan natin. Para ipakita sa atin ang paraan para magbago, para maligtas tayo. Kapag nagkakasala ako dati, humihingi lang ako ng tawad sa Panginoon. Pero hindi ko napipigil na magkasala uli. Dahil di ko pa natatanggap ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Sa wakas nahanap ko na ang landas para malinis at mawalan ng kasalanan. Salamat sa Diyos. Marami akong binasang salita ng makapangyarihang Diyos at mga patotoong sinulat ng mga kapatid. Nakumbinsi akong ang salita ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan at nakakabago ng tao. Tama. Nakilala ko siya bilang ang Panginoong Hesus na nagbalik at tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Amen. Salamat sa Diyos. Nabuhay ako sa imahinasyon ko, naghihintay na dumating ang Panginoon para sa paghatol ng malaking puting trono. Hindi ko alam na dumating na ang Diyos ng palihim para ipahayag ang katotohanan at simulan ng paghatol mula sa bahay ng Diyos. Munti ko nang mapalagpas ang pagliligtas ng Diyos. Ganun nga. Nagpapasalamat ako sa awa niya para tulutan akong marinig ang tinig niya, para maiangat sa harap ng trono niya at tanggapin ang paghatol sa harap ng upuan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Talagang Diyos. nililigtas ang tao ng gawain ng paghatol sa mga huling araw.